Isang dalagang inosente, biktima ng kasinungalingan, ginapos ng hustisya, ngunit bumalik hindi bilang tao, kundi bilang nilalang na ginayuma ng sariling bangungot. Ano ang gagawin mo kung ang kasintahan mong minahal ay isa na ngayong aswang, at ang buong baryo ay may itinatagong kasalanan? Ito ay kwento ng pagtataksil, ng sumpa, at ng tinig na pinilit patahimikin hanggang sa ito'y sumigaw mula sa dilim tahimik ang gabi sa bayan ng San Roque. Ang buwan ay bilog, kulay pilak at tila nakamasid. Walang ihip ng hangin. Tanging huni ng kuliglig ang bumabasag sa katahimikan. Si Lino, isang guro sa baryo, ay naglalakad pa uwi galing sa paaralan. Bitbit niya ang lamparang digas na nagbibigay ng mahinang ilaw. Habang naglalakad siya sa masukal na daan, may naamoy siyang kakaiba. Amoy na susunog na buhok, hinaluan ng bulok na karne. Napahinto siya. Luminga-linga. Walang tao. Ngunit pakiramdam niya, may matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa kabilang dulo ng daan, may isang anino ang unti-unting lumalapit. Babae. Maputla ang balat, parang papel. Ang buhok niya ay basang-bas, parang kalalabas lang sa hukay. Ngunit nang makalapit, bumungad ang pamilyar na mukha. Si Lyra. Ang kanyang kasintahan. Akala ko patay ka na, bulong ni Lino, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Lyra, ngunit hindi iyon iting tao. Ang mga mata niya ay itim na itim, walang puti. Ang labi may dugo, sariwa, bagong agos. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ko, anya, malamig ang tinig, parang hindi sa kanya. Pinabayaan mo akong mabulok sa kulungan habang ang tunay na kriminal ay malaya. Napaatras si Lino, nanginginig ang mga tuhod. Hindi ko alam, sagot niya, halos hindi makapagsalita. Ngunit bago pa siya makatakbo, may mahigpit na puwersang humawak sa kanyang katawan. Naparalisa siya. Hindi niya maigalaw ang kamay, ang paa, kahit ang kanyang bibig. Ang mga mata lamang niya ang malaya. Doon niya nakita ang tunay na anyo ni Lyra. Ang balat niya ay nabibitak, parang tuyong putik na bumubuka. Mula sa likod niya ay may tumutubo, matatalas, itim na pakpak. Ang dila niya ay humaba, parang ahas, dahan-dahang gumapang papunta sa liig ni Lino. Narinig niya ang mahinang bulong. Wika ng sinaunang itim na dasal. Mga salitang hindi niya naunawaan, ngunit ramdam niya ang bawat patak ng sumpa. Biglang bumalik sa alaala ni Lino ang lahat. Ang gabi ng pagkakaaresto kay Lyra. Ang kasinungalingang sinabi niya sa korte. Ang pagtanggap niya ng pera mula sa tunay na salarin. Akala mo makaliligtas ka, bulong ng aswang na si Lyra. Akala mo walang katarungan ang mundo? Narinig niya ang sigaw ng kanyang kaluluwa bago siya bumagsak sa lupa. Ang katawan niya ay nanigas. Ang balat niya ay nagsimulang mangitim. Sa malayo, ang mga aso ay tumahol. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namatay. At sa gitna ng dilim, isang halakhak ang bumasag sa katahimikan. Halakhak na hindi na tao. Halakhak na puno ng puot, at nang matagal ng pagkauhaw sa paghihiganti, ang halakhak ay umalingaw sa buong baryo. Tumagos ito sa dingding ng bawat bahay. Parang multong gumagapang sa tenga ng mga natutulog. Sa tahanan ni Aling Marta, ang matandang albularyo, biglang nabasag ang banga ng asin. Nagising siya. Nanginig ang kanyang puso. Ramdam niya may masama sa paligid. Kinuha niya ang lumang rosaryo at ang bote ng langis ng niyog na may dahon ng lagundi. Lumabas siya ng bahay, dala ang maliit na lampara. Ang hangin ay malamig, mas malamig kaysa karaniwan. Mabigat. Mabaho. Parang may naagnas na kaluluwa sa himpapawid. Sa gitna ng kalsada, nakita niya ang katawan ni Lino. Nakalupasay. Nakanganga ang bibig, parang may isinisigaw na hindi narinig. Ang mga mata niya ay nakadilat, punang takot. Sa dibdib niya, may ukit na mga simbolo. Mga sinaunang letra ng albularyong matagal nang pinagbawal. Mula sa bibig niya, lumalabas ang usok na itim. Ginayuma siya, bulong ni Aling Marta. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay sumpa. Pumipintig pa ang katawan ni Lino kahit wala na siyang buhay. Parang may nakalagay sa loob. Parang ginagawang sisidlan. Mula sa anino, lumitaw si Lyra. Ngunit iba na ang anyo niya. Ang katawan niya ay hugis tao, pero ang anino sa likod niya ay tila demonyo. May sungay. May buntot.
At ang mga kuko niya ay tila bakal na kayang sumira ng buto. Pinagbayad ko lang siya, anya, habang lumalapit kay Aling Marta. Hindi ba tiyon ang sinasabi ninyong matatanda? May kabayaran ang kasalanan. Umusan ng orasyon si Aling Marta. Itinapon ang langis sa lupa. Umusok ang paligid. Sumingaw ang asupre sa hangin. Ngunit mumiti lang si Lira. Mga dasal niyo matanda ay huli na. Hindi lang si Lino ang may kasalanan. Ang buong baryo na ito may utang sa akin. Sa isang iglap, nagdilim ang langit. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Ang mga sigaw ay nagsimula sa malayo. Isang babae. Isang bata. Isang lalaki. Isa-isa silang nagising sa bangungot, ngunit hindi sila natutulog. Sa bawat bahay may tumitili. May kinakaladkad. May binubuksan ang bubong. Lumipad si Lira sa ere. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, dumilim ang kalsada. Parang dumaan ang gabi sa kalagitnaan ng gabi. At mula sa mga sulok ng kagubatan, dumating ang iba pa. Mga nilalang na matagal nang nagkukubli. Tikbalang. Manananggal. Sigbin. Sila'y tinawag niya. Hindi para maghasik ng lagim, kundi para magsimula ng digmaan. Digmaan ng mga nilimot ng lipunan. Digmaan ng mga nilalapastangan sa mga kwento. Digmaan ng mga halimaw na minsan ay tao rin. Ang lupa ay lumindol kahit walang bagyo. Ang mga pader ng simbahan sa tuktok ng burol ay mailamat. Ang kampana nito ay tumunog mag-isa, basag at malas ang tunog. Sa gitna ng baryo, nagsimula ang paglikas. Ngunit wala nang ligtas na daan. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay gumalaw kahit walang hangin. May mga matang nakasilip mula sa mga siwang ng kahoy. Ang mga alagang hayop ay nagwala. Ang mga manok ay nagsisigawan. Ang mga baka ay pilit tumatakas sa kanilang tali. Parang alam nilang may darating na masahol pa sa kamatayan. Si Aling Marta, kahit nanginginig, ay muling tumindig. Hinugot niya mula sa ilalim ng kanyang altar ang isang kahon. Lumang kahon gawa sa kahoy ng balete. Sa loob nito, may isang pulseras na may bato ng anting-anting. Ito ay minana niya mula sa kanyang lolong taga-Sikejor. Suot ito ni Aling Marta habang nagdarasal. Ngunit ramdam niyang kakaunti na lang ang oras. Ang kaguluhan sa labas ay lalong lumalala. May mga bintanang binabasag. May mga sigaw na naudlot, tila nilamon ng anino. Sa gitna ng kagubatan, tumitipon ang mga nilalang. Nakapalibot kay Lira na ngayon ay nakalutang, parang reyna ng kadiliman. Ang buhok niya ay humaba at kumakaway sa hangin, parang buhay. Ang balat niya ay kumikislap sa liwanag ng kidlat, kulay abo, parang abo ng bangkay. Wala nang babalik sa dati, sigaw niya. Ang mga mata ng hustisya ay bulag. Ngayon, kami ang magpaparusa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang puso ni Lino, hindi laman kundi alaala. Kulay itim, nababalutan ng usok at patuloy na tumitibo. Isang puso na puno ng kasinungalingan, kasakiman at pagkakait ng katotohanan. Inihagis niya ito sa gitna ng plaza. Doon ito pumutok. Sumabog ang itim na ulap at binalot ang buong baryo. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala ng kasalanang hindi nila ginawa. Ang mga matatanda ay napaluhod. Dahil sa bigat ng mga lihim na tinabunan ng panahon. Isang lalaki ang lumapit kay Aling Marta, si Padre Tomas. May isa pang paraan, sabi niya, nanginginig. Hindi ito laban ng langit at impyerno, kundi ng katotohanan laban sa mga aninong itinago natin sa ilalim ng lupa. Kung ganoon, sagot ng albularyo. Kailangan nating humukay. Humukay hindi ng lupa, kundi ng mga lihim. Mga lihim na kayang patayin, hindi lang katawan, kundi kaluluwa. At habang bumubuhos ang ulan ng abo mula sa langit, nagsimula ang huling gabi ng San Roque. Ang abo ay bumalot sa buong baryo. Parang ulap ng kamatayan, bumaba ito sa bubong, sa kalsada, sa mga palad ng tao. Walang makakita. Walang makahinga ng maayos. Parang ang hangin mismo ay nagbago ng anyo. Mabigat, mainit, puno ng pagsisisi. Nagtipon sina Padre Tomas at Aling Marta sa lumang sementeryo. Dito raw, ayon sa lumang tala, nakalibing ang libro ng aninong binura. Isang sinumpang kasulatan ng mga lihim ng baryo.
mga kasunduan, mga pangalan at mga kasalanan. Habang hinuhukay nila ang gitna ng krus na bato, umuugong ang lupa. Parang may isinisigaw sa ilalim ng lupa. Mga tinig na nilibing ng buhay. Mga sigaw na hindi narinig ng batas. Lumabas ang kahon. Itim ang kahoy, may ukit na mata sa 4 na sulok. Hindi ito inaamag. Mainit ito sa balat, parang hawak mo ang galit ng henerasyon. Nang buksan nila ito, sumambulat ang usok. At mula roon ay umahon ang mga imahe. Mga alaala ng kasinungalingan. Pinakita nito ang gabi kung kailan si Lyra ay dinampot. Ang huwad na testigo. Ang binayarang pulis. Ang judge na tumanggap ng suhol. Isa-isa, ang mga ito ay bumalik sa anyo. Nagpakita sa mga tao. Hindi bilang multo, kundi bilang salamin ng sariling kasalanan. Ang mga mamamayan ng San Roque ay nanlumo. Hindi dahil sa halimaw, kundi dahil sa pagkakakilala sa sarili nilang pagkabulag. Ngunit si Lyra ay hindi pa rin kontento. Lumapit siya sa simbahan. Hinawakan ang krus sa altar. At sa kanyang paghipo, ang krus ay nag-itim. Ang pananampalataya ninyo ay pananggalang lang sa takot, anya. Ngunit wala kayong pakialam sa katotohanan. Tinapakan niya ang altar. Bumuka ang sahig. Isang bunganga ng apoy ang bumuka. Handa nang lamunin ang baryo. Ngunit bago pa siya tuluyang makalubog sa sarili niyang galit, tumayo si Aling Marta. Nilapit ang pulserang may anting-anting. Umusal ng huling dasal, isang orasyon na hindi para sa pagsunog, kundi para sa pag-amin. Lyra, bulong niya. Hindi mo kailangang maging halimaw para marinig. Kami ang dapat sumigaw para sa iyo. Isang liwanag ang bumalot sa simbahan. Hindi maliwanag. Hindi rin madilim. Kundi liwanag ng alaala, liwanag ng pagtanggap. Si Lyra ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng puti. Ang pakpak niya ay unti-unting nalusaw. At mula sa kanyang dibdib, bumalik ang isang bagay na matagal nang nawala. Katahimikan. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Dahil ang tunay na halimaw ay hindi si Lyra, kundi ang sistemang nagturo sa kanyang manahimik. Ang baryong piniling lumimot. At ang mga pusong natutong hindi maniwala hanggat hindi sila mismo ang nadadamay. Sa gitna ng liwanag, bumagsak si Lyra sa lupa. Hindi na bilang halimaw. Hindi na rin bilang biktima. Kundi bilang taong napagod sa katahimikan. Ang kanyang katawan ay payapa. Ngunit ang paligid ay nag-aalab pa rin sa sigawan at pag-iyak. Ang mga tao sa baryo ay lumabas ng bahay. Bitbit ang takot, ang hiya, at ang katotohanang hindi na nila maitatanggi. Lumapit si Padre Tomas. Dahan-dahang iniluhod ang sarili sa tabi ni Lyra. Nanalangin siya. Hindi para sa kapatawaran, kundi para sa pagbangon ng bayan mula sa sarili nitong kabuktutan. Sa langit, muling lumitaw ang buwan. Hindi na ito kulay pilak, kundi kulay pula. Parang sugat na hindi pa naghihilom. Ang abo ay unti-unting huminto sa pagbagsak. Ngunit sa mga sulok ng daan, may mga aninong naiwan. Tahimik. Nagmamasid. Parang naghihintay kung kailan muling kakalimutan ng mga tao ang kanilang mga pagkakasala. Sa mga susunod na araw, ang San Roque ay tila bumalik sa normal. Bukas ang palengke. Bukas ang simbahan. Tahimik ang gabi. Ngunit hindi na ito ang parehong San Roque. Ang mga bahay ay may krus, hindi para sa dasal, kundi para sa paalala. Ang puntod ni Lyra ay nasa ilalim ng punong balete sa gilid ng baryo. Walang pangalan. Walang petsa. Tanging isang inskripsyon. Huwag niyong kalimutan ang mga boses na hindi ninyo pinakinggan. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may maririnig pa ring tili ng isang batang babae. Hindi dahil sa takot, kundi paalala na minsan ang pinakamalalim na sumpa ay hindi gawa ng aswang, kundi ng katahimikang piniling itago ang katotohanan. Sa unang aninong gumapang tuwing dapit hapon, ang mga matatanda ng San Roque ay nagsisindi ng insenso. Hindi bilang ritual ng paniniwala, kundi bilang paghingi ng tawad sa mga kaluluwang kanilang binigo. Ang mga bata ay tinuruan ng bagong uri ng kwento.
Hindi na lang tungkol sa tikbalang o manananggal, kundi tungkol sa mga taong naging halimaw sa katahimikan ng iba. Kwento ng kasalanang tinakpan ng dangal. Kwento ng katarungang tinabunan ng pera at takot. Sa loob ng lumang simbahan, nanatili ang lamat sa krus. Hindi ito inayos. Hindi ito pininturahan. Hinayaan itong maging paalala na minsan ay bumagsak ang pananampalataya sa harap ng katotohanan. Si Aling Marta ay hindi na muling namataang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay laging malalim ang titig. Tila laging may naririnig na mga boses mula sa ilalim ng lupa. Itinuro niya sa mga kabataan ang sinaunang mga orasyon. Hindi para gamitin laban sa halimaw, kundi para huwag maging isa. Sa tuwing tumatapak ang gabi, at ang hangin ay nagiging malamig at mabigat, may mga bulong pa ring naririnig sa tabi ng punong balete. Hindi ito pananakot. Hindi ito banta. Isa itong paalala na may isang babae na hindi narinig habang nabubuhay, kaya't napilitang magsalita bilang halimaw. At habang nananatiling hindi pantay ang batas, habang may tinatakpan ang takot, habang may nananahimik para manatiling ligtas, ang kwento ni Lyra ay muling mabubuhay. Sa balat ng gabi, sa huni ng kuliglig, sa bawat aninong dumaraan sa gilid ng iyong mata, at sa araw na muli mong isipin na ang halimaw ay kathang-isip lamang, ay ang araw na maririnig mong may tumatawag sa iyong pangalan. Mula sa ilalim ng lupa, sa unang pagbigkas ng iyong pangalan, parang mahina lang ang tinig. Tila ihip ng hangin mula sa likod ng tenga. Ngunit habang tumatagal, ang boses ay lumalakas. Nagiging pamilyar. Nagiging malapit. Isang gabi, habang ang buong baryo ay tahimik, may batang babae na nawala. Wala siyang iniwan kundi ang kanyang sinelas sa paanan ng punong balete. Walang bakas ng sapilitang pagdukot. Walang iyak. Walang laban. Kinabukasan, natagpuan siya sa harap ng altar ng simbahan. Nakaupo. Nakatitig sa krus na mailamat. Ang mga mata niya ay wala sa sarili. Parang may tumingin sa kanyang kaluluwa at hindi na ito binalik. Nang tanungin siya, iisa lang ang kanyang sagot. Narinig ko siya. Sabi niya, hindi pa tapos. Muling nagkagulo ang baryo. Nag-ikot ang mga tanod. Muling tinawag si Aling Marta. Ngunit ngayong matanda na siya, ang kanyang dasal ay tila hindi na kasing bisa. Hindi dahil mahina na siya, kundi dahil ang kasalanan ng bayan ay mas malakas na kaysa sa dasal ng iisa. Bawat gabi, may mga batang nagsisimulang magising sa parehong panaginip. Isang babae, may dugo ang ngiti. Nakatayo sa gitna ng dilim. Bitbit ang puso ng lalaking hindi na natagpuan simula noong gabi ng kabilugan ng buwan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagagalit. Hindi rin nagmamakaawa, kundi puno ng isang malinaw na mensahe. Kapag hindi kayo nagsalita, ako ang magsasalita para sa inyo. Mula sa puntod ng balete, isang puting bulaklak ang tumubo. Walang nagtanim. Walang nag-alaga. Sariwa ito sa tuwing gabi. Nabubulok sa pagsikat ng araw. Parang paalala na ang katotohanan ay hindi pwedeng itago sa liwanag. Pero sa dilim, lagi itong bumabalik. At sa baryong minsang nagpalamon sa kasinungalingan. Ang tunay na sumpa ay hindi na ang aswang, kundi ang kasaysayang pinilit kalimutan. Isang kasaysayang patuloy na isinusulat sa bawat katahimikang pinipili ng mga natatakot magsalita. Dahil sa bawat bibig na pipikit sa gitna ng maling gawain, isang bagong anino ang isisilang. Hindi mula sa laman ng halimaw, kundi mula sa pag-iwas ng tao sa sariling pagkakasala. Sa San Roque, natutunan na ng mga tao na huwag magsalita ng malakas sa gabi. Hindi dahil sa takot sa gulo, kundi dahil baka may sumagot. At kapag may sumagot, hindi mo na alam kung ito ay tao o alaala ng isang kaluluwang hindi na mapatahimik. Isang gabing payapa. Isang matandang lalaki ang nagpakamatay sa harap ng simbahan. Iniwan niya ang isang liham. Sa loob nito, nakasulat ang kumpisal. Isa siya sa mga nagbenta ng kalayaan ni Lyra. Tahimik siyang tumanggap ng bayad. Tahimik din siyang nanood sa pagbulok ng isang inosente sa kulungan. Walang nagsisigaw sa kanyang burol.
Walang tumugtog ng kampana. Tanging ang huni ng uwak ang narinig sa ere. At mula sa kanyang kabaong, may lumabas na usok. Itim. Mabigat. Pamilyar. Isang batang babae ang biglang sumigaw mula sa gitna ng mga bisita. Hindi siya patay. Tinitingnan niya pa rin tayo. Nagsimulang magsara ang mga pinto ng simbahan. Ang kandila ay nagliyab ng mataas. Ang mga larawan ng mga santo ay umikot ang tingin, hindi pataas, kundi pababa. Doon muling narinig ang tinig ni Lyra. Hindi malakas. Hindi galit. Kundi malamig at matatag. Hanggat may isang taong pinili ang katahimikan kapalit ng katarungan. Hindi matatapos ang kwento ko. Sa bawat jenerasyon, sa bawat batang isinilang sa baryo, may isa laging ipinapanganak na may kakaibang mata. Mata na tila kayang makakita sa pagitan ng liwanag at anino. Mata na hindi natatakot tumitig sa kasaysayang tinakpan ng putik at dasal. At sa tuwing sila'y magtatanong, sino si Lyra? Ang mga matatanda ay tatahimik. Dahil alam nilang ang tanong na iyon ay hindi dapat sagutin. Kundi tanggapin. Dahil minsan, ang pinakamatinding halimaw ay hindi dumarating mula sa kagubatan. Kundi lumalago sa puso ng isang bayang tumangging tumindig. Sa oras na pinakakailangan. Sa lumipas na mga taon, ang pangalan ni Lyra ay hindi na binibigkas ng malakas. Hindi dahil nalimot, kundi dahil ang bawat pagbanggit nito ay parang paglalagay ng sugat sa sarili. Ang punong balete ay lumaki. Ugat nito'y gumapang sa lupa. Tila hinahanap ang mga lihim na hindi pa naihahayag. May mga gabi na sa ilalim nito. Makikita ang mga batang nakatayo. Nakapikit. Parang may kausap sa dilim. Sinabi niya sa akin ang totoo, bulong ng isa. Hindi pa tapos ang kwento, sabi ng isa pa. Ang mga batang ito ay hindi natatakot. Hindi rin nababaliw. Sila'y mga saksi. Mga tinawag. At sa bawat bisperas ng kabilugan ng buwan. Sama-sama silang tumitindig sa gitna ng plaza. Wala silang sinasabi. Pero ramdam mong may pinapakinggan sila. Isang tinig na palaging naroroon. Kahit wala ka pang naririnig. Ang mga matatanda ay nagsisimula ng magsalita. Dahan-dahan. Paunti-unti. Parang basag na salamin na pilit binubuo. Isang ina ang umamin na siya ang nag-udyok kay Lino na tumestigo laban kay Lyra. Isang guro ang lumapit sa plaza at isinulat sa pader. Tinuruan ko ang mga bata na manahimik. Ngayon, itinuturo ko na kung paano magsalita. Ang baryo ay hindi agad gumaling. Ang sugat ay malalim. Ngunit sa bawat kwento, sa bawat kumpisal, sa bawat batang lumalapit sa punong balete, isang liwanag ang sumisilip mula sa anino. Ngunit paalala pa rin ng hangin sa tuwing sasapit ang gabi. Kapag muling binalot ng katahimikan ang baryo. Kapag ang kasinungalingan ay muling binihisan ng dasal. At ang hustisya ay muli na namang isinakripisyo. Si Lyra ay babalik. Hindi para maghiganti. Kundi para muling ipaalala. Na ang boses ng mga pinatahimik. Ay hindi kailanman lubusang nawawala. Ang mga boses nila. Ay humihinga sa kwento. Sa lupa. Sa anino. At sa puso ng bawat batang natututo. Na ang tunay na kabayanihan. Ay ang pagtindig. Kahit natatakot. Sa puso ng bawat batang natutong tumindig. Isinisilang ang bagong anyo ng pag-asa. Hindi ito madaldal. Hindi ito palaban. Kundi tahimik ngunit matatag. Gaya ng ugat ng balete na mahigpit ang kapit sa lupa ng kasaysayan. May gabi na ang hangin ay tila mas malamig. May gabi na ang dilim ay mas makapal. At sa mga ganitong oras, ang mga matatandang dating nagtatago ng lihim ay nagsusulat sa papel. Tinutubog sa itim na tinta mula sa abo ng kandilang ginamit sa libing ni Lino. Isang batang babae, si Amara. Ang unang bumigkas ng bagong dasal sa paanan ng balete. Hindi ito dasal ng panlaban. Hindi ito dasal ng pagpapalayas. Kundi panawagan. Na kung muli mang magpakita ang mga anino. Hindi sila itataboy. Pakinggan kita. Sabi niya sa hangin. Kung ikaw ay galit, hindi kita pipigilin. Kung ikaw ay sugatan, hindi kita tatakpan.
Pero kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, ituturo ko kung nasaan ang mga may sala. Sa gabi ring iyon, ang punong balete ay namulaklak. Mga puting bulaklak na tila apoy sa gitna ng dilim. Isa-isa itong nalalaglag. At sa bawat bagsak, parang may tinig na napapalaya. Ang mga bahay sa San Roque ay nagsimulang magbago. Wala nang saradong bintana tuwing gabi. Wala nang bulungan kapag may nawala. Kapag may nawawalang boses, hinahanap ito. Kapag may kwento ng pananakit, pinakikinggan ito kahit masakit. Sa isang okasyon, muling tumunog ang kampana sa simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito basag. Hindi rin ito bigla. Isang tunog ng panimula. Isang hudyat na ang sumpa ay hindi lamang wakasan, kundi gawing paalala. Sa gabi ng ika-11 anibersaryo ng pagkamatay ni Lira, nagtipon ang buong baryo. Hindi upang magdasal ng kaligtasan. Hindi upang humingi ng kapatawaran. Kundi upang ibahagi, isa-isa, ang mga tinig na matagal nang itinago. Ang kwento ng baryo ay muling naisulat. Hindi na sa takot. Hindi na sa tahimik na pagkukubli. Kundi sa lantad na pag-amin ng kung sino ang naging halimaw. At kung paanong kahit sila ay kaya ring maging tao muli. Habang ang buwan ay nakasabit sa itim na langit. Tahimik ang buong San Roque. Ngunit sa katahimikang iyon, hindi na kasinungalingan ang nakatago, kundi pag-unawa. Sa gitna ng plaza, nakaupo si Amara sa paanan ng balete. Sa kanyang kandungan, isang aklat na bago palang sinusulat. Walang pamagat. Walang katapusan. Puno ng mga salitang isinalaysay ng mga dating tahimik. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki. May dala siyang lumang larawan. Si Lira, bago siya ikulong. Nakasuot ito ng uniforme sa paaralan. May hawak na aklat. May ngiti sa labi. Walang halimaw sa kanyang mga mata. Isama mo siya sa aklat, sabi ng matanda. Hindi bilang babala, kundi bilang paalala na ang bawat tinig na sinayang ay pwedeng maging apoy. Tumango si Amara. Isinulat niya ang pangalan ni Lira sa unang pahina. Isang pangalang minsang kinatakutan. Ngayoy kinikilala. Hindi bilang aswang. Hindi bilang multo. Kundi bilang salitang bumangon sa pagitan ng sigaw at katahimikan. Sa kalangitan, isang pulang bituin ang kumislap. Sumunod dito ang malamig na simoy ng hangin. Hindi na mabigat. Hindi na may dalang banta. Kundi parang isang hiningang matagal ng pinigil. Malaya na. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, natulog ang buong baryo nang walang nagbabantay sa dilim. Hindi dahil wala ng anino, kundi dahil sa wakas, natutunan nilang makinig sa sinasabi nito. Kinabukasan, sumikat ang araw sa San Roque na tila ba mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay malambot, hindi nakakasilaw. Parang yakap. Parang tawag sa isang panibagong simula. Ang mga bata ay muling naglaro sa kalsada. Walang kaba. Walang tinig na bumubulong sa kanilang likuran. Tanging tawanan. At mga paa nilang dumudungis sa alikabok ng lupa. Isang lupang minsang pinuno ng lihim. Si Amara ay nagpatuloy sa pagsulat. Naging tagapag-ingat siya ng kasaysayang dati itinatago. Sa bawat pahina, isinusulat niya ang mga kwento ng mga nawala ng boses. Hindi bilang babala, kundi bilang gabay. Para sa mga susunod pang anak ng baryo. Lumipas ang mga buwan. Nagbago ang anyo ng San Roque. Hindi ito naging moderno. Hindi rin naging perpekto. Ngunit ito ay naging tapat. Sa bagong paaralan, ang unang aralin ng mga bata ay hindi alpabeto, kundi pakikinig, pagkilala sa anino ng kasaysayan, pagyakap sa mga kwentong minsang ikinahiya. Isang araw, isang batang lalaki ang nagtanong, bakit hindi natin tinatakbuhan ang balete gaya ng dati? Ngumiti si Amara. Dahil hindi natin dapat takbuhan ang katotohanan, sagot niya. Doon nagsimula ang lahat. At doon din tayo natutong huwag maging bulag. Sa ilalim ng balete, manaka-naka pa ring sumisilip ang anino tuwing gabi. Minsan may halakhak. Minsan may yapak. Ngunit wala nang tumatakbo.
Wala nang isinisigaw ang takot. Dahil ang mga tao ng San Roque, sa wakas, ay natutong maging bahagi ng kwento. At hindi lang mga tagapagsara ng mga mata. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, nakaupo si Amara sa paanan ng balete. Hawak niya ang aklat na ngayon ay halos mapuno na. Sa tabi niya, isang kandila ang mahinang nagniningas. Hindi sa takot, kundi sa paggunita. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin ay parang mata. Nakamasid. Nakikinig. Muli niyang binuklat ang unang pahina. Nandoon pa rin ang pangalan ni Lira. Maitim ang tinta. Malinaw ang sulat. At sa ilalim nito, isang tanong na siya na ngayong aral ang buong baryo. Saan nagsisimula ang halimaw, sa anino ba, o sa katahimikan? Sa kanyang likuran, lumapit ang ilang bata. Tahimik. Hindi natatakot. Naupo sila sa paligid ng balete. At gaya ng dati, si Amara ay nagsimulang magkwento. Hindi ng aswang. Hindi ng tikbalang. Kundi ng mga taong pinili ang maling panig. At ng mga bumawi sa huli. At habang siya'y nagsasalita, ang hangin ay dumausdos sa dahon ng balete. May dumaang aninong marahan. Hindi nananakot. Hindi rin nagpaparamdam. Kundi nakikinig. Dahil sa wakas, ang tinig ng isang ginayuma ng kasinungalingan ay natanggap na ng bayan bilang sarili nilang tinig. At sa bawat kwentong kanilang ituturo, sa bawat batang makikinig, ang kwento ni Lira ay mananatiling buhay. Hindi bilang multo, hindi bilang sumpa, kundi bilang alaala ng isang tinig na tumangging mamatay sa katahimikan. Habang nagpapatuloy si Amara sa pagkukwento, ang paligid ay tila huminto. Ang mga dahon ng balete ay bahagyang gumalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa bawat salitang binibigkas. Ang mga bata ay tahimik. Nakikinig. Ang kanilang mga mata ay hindi takot, kundi puno ng pagkaunawa, na sa bawat nilalang na tinawag na halimaw, ay may kwentong kailangang pakinggan. Sa dulo ng kanyang salaysay, ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Sandaling katahimikan. Walang ingay. Walang galaw. At sa pagitan ng kanyang paghinga, isang tinig ang bahagyang sumabay. Hindi boses ng isa sa mga bata. Hindi rin boses ni Amara. Isang tinig na buo. Puno ng kapanatagan. Puno ng pagod. Pero wala ng galit. Salamat. Bulong nito. Mabilis ang ihip ng hangin. Pumatay ang apoy ng kandila. At sa ilalim ng balete, isang bagong bulaklak ang sumibol. Hindi na kulay puti. Hindi na rin abo. Kundi isang maliit na bulaklak na kulay kahel. Tila pagsikat ng araw matapos ang mahabang gabi. Tumayo si Amara. Tiningnan ang mga batang nasa paligid. Bukas, sabi niya, magsisimula kayong magsulat ng sarili ninyong mga kwento. Hindi na ito kwento ng takot. Hindi kwento ng paghihiganti. Kundi kwento ng mga pusong marunong makinig. At marunong tumindig. Dahil sa San Roque, wala nang kwentong ibinabaon sa lupa. Wala nang tinig na sinusupil ng dasal o takot. At wala nang lira na kailangang sumigaw mula sa dilim. Dahil sa wakas, may mga taong handang sumagot mula sa liwanag. Mula sa araw na iyon, ang balete ay hindi na tinuring na pugad ng lagim. Ito'y naging tahanan ng alaala. Isang buhay na bantayog ng katotohanang minsang isinantabi. Ang mga bata, sa tuwing lalampas sa punong iyon, ay yumuyuko. Hindi sa takot, kundi bilang paggalang. Paggalang sa isang tinig na minsang binura. Ngayon ay naging gabay sa pagkatao nila. Lumipas ang mga taon. Si Amara ay tumanda. Ang kanyang buhok ay pumuti. Ngunit ang aklat ay lalong lumalim ang laman. Isa na itong koleksyon. Hindi lang ng kwento, kundi ng pagkilala. Sa mga lihim, sa mga sugat, at sa mga tinig na muling nabuhay. Bawat pahina ay isinulat hindi ng isa, kundi ng buong baryo. Mga guro, magsasaka, ina at anak. Lahat ay naging bahagi ng bagong kwento. Isang kwentong hindi na kailangang itago sa gabi. At nang pumikit si Amara sa huling pagkakataon,
Hindi ito sa gitna ng takot o pangungulila, kundi sa gitna ng katahimikang payapa. Ang kanyang aklat ay naiwan sa paanan ng balete. At sa tabi nito, isang batang babae ang umupo. Binuksan niya ang aklat sa gitna. Hinawakan ang lapis. At nagsimulang magsulat. Dahil ang kwento ng San Roque ay hindi nagsimula kay Lyra. At hindi rin ito nagtatapos kay Amara. Ito ay isang kwentong nabubuhay sa bawat pusong handang makinig. Sa bawat mata na kayang tumingin sa anino at hindi umiwas. At sa bawat tinig na pumipili na magsalita. Kahit alam nilang maaaring silang pagtakpan ng gabi. Sa baryong ito, ang kwento ay hindi natatapos. Dahil habang may isang batang sumusulat sa liwanag ng balete, mananatiling buhay ang alaala ng isang tinig na minsang ginayuma, ng isang hustisyang minsang ipinagkait, at ng isang bayan na sa huli, pinili ang katotohanan kaysa katahimikan. Sa huling gabi ng tag-init, habang ang mga bituin ay kumikislap sa itim na kalangitan, nagtipon ang buong baryo sa paanan ng punong balete. Tahimik ang lahat. Walang musika. Walang handaan. Tanging ang liwanag ng mga kandilang hawak ng bawat isa. Ang nagsilbing ilaw sa paligid. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Ang kanilang mga mata ay buo. Sa gitna ng bilog, nakatayo ang isang batang babae. Ang apo ni Amara. Hawak niya ang aklat na isinulat ng kanyang lola. Bukas ito sa huling pahina. Walang laman. Isang puting espasyo na parang hinihintay punan. Magsasalita sana siya. Ngunit tumigil. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Mula sa likod ng punong balete, isang aninong tila pamilyar ang lumitaw. Walang takot sa mata ng mga tao. Walang sigawan. Walang pagtanggi. Tiningnan siya ng batang babae. Ngumiti. At sabay-sabay, ang buong baryo ay yumuko. Hindi sa pagsamba. Hindi sa paghingi ng tawad. Kundi sa pagtanaw ng utang na loob. Sa isang tinig na minsang piniling marinig. At sa wakas ay piniling pakinggan. Nang muling tumingala ang bata, wala na ang anino. Tanging hangin na maihalimuyak ng mga bulaklak ng balete. Ang naiwan sa paligid. Isinara niya ang aklat. Huminga ng malalim. At saka siya nagsalita. Ito ang katapusan ng lumang kwento. At simula ng kwento naming lahat. At sa gabing iyon, ang San Roque ay tuluyang naging malaya. Hindi sa kadiliman, kundi sa bigat ng katahimikan na matagal nilang pinasan. Sa bawat tahanan, sa bawat pusong natutong tumanggap, at sa bawat batang natutong magsalita. Ang alaala ni Lyra ay hindi na kwento ng halimaw, kundi kwento ng pagmulat, ng pag-amin, at ng bagong pag-asa.